Ang unang tunog sa umagang iyon ay ang kalansing ng kutsarita sa porselanang tasa, isang beses, dalawa, tatlo. Sinundan iyon ng boses ni Doña Elena, kasing linaw ng umaga pero kasing lamig ng bakal. Mateo, anak, siguruhin mong ubusin mo ang kape mo. Mahaba ang araw mo sa opisina. Hindi tumingin sa kanya si Lia. Nakatuon ang mga mata niya sa sarili niyang tasa. Pinapanood ang singaw na pumapailan lang mula roon. Naramdaman niya ang titig ni Mateo mula sa kabila ng mesa, isang titig na humihingi ng pasensya pero hindi niya ito pinansin. Araw-araw na ritual na ito. Ang agahan ay isang entablado at si Liia, ang multong hindi nakikita, hindi naririnig. Opo ma, sagot ni Mateo. Ang boses ay bahagyang pilit. Kayo rin po, inumin niyo na yung gamot niyo pagkatapos. Oo naman, sabi ni Doña Elena. At ngayon ang kalansing ng kutsarita ay tumigil. Para sa'yo, para sa magiging apo ko. Naramdaman ni Lia ang paghigpit ng hawak niya sa tasa, ang magiging apo. Laging iyon ang huling pala, isang paalala na sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Mateo, wala pa siyang naibibigay na tagapagmana. Isang paalala na sa mata ng biyenan niya, isa siyang kabiguan. Tumayo si Mateo. Alis na po ako ma. Lia, sabay na tayo? Bago pa makasagot si Lia, naunahan na siya ni Doña Elena. Hayaan mo na si Lia, marami pa siyang gagawin sa bahay. Ing mga salitang iyon ay hindi pakiusap, kundi isang utos na nakabalat kayo. Hinalikan ni Mateo ang pisngi ng ina, pagkatapos ay lumapit kay Lia at bumulong, pagpasensyahan mo na. Isang mabilis na halik sa noo at pagkatapos ay wala na siya. Naiwan si Lia sa nakakabinging katahimikan, kaharap ang babaeng patuloy na humuhusga sa kanya nang hindi man lang siya tinitingnan. Dahan-dahang tumayo si Lia, niligpit ang pinagkainan niya. May kailangan pa po ba kayo? Tanong niya, pinipilit na maging magalang. Hindi sumagot si Doña Elena. Ang tanging narinig ni Lia ay ang kaluskos ng silya nang tumayo ito at naglakad paalis, papalayo sa kusina. Isang buntong hininga ang kumawala kay Lia. Pagod na siya. Pagod na siya sa pakikipaglaban sa isang giyerang hindi niya kailanman maipapanalo. Umakyat siya sa kanilang kwarto para maghanda para sa trabaho. Ang katahimikan sa itaas ay kakaiba. Kadalasan, sa mga oras na ito maririnig niya ang radyo mula sa silid ni Doña Elena. Pero ngayon wala. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Lia. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng biyenan. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Ma? Tawag niya. Walang sagot. Itinulak niya ang pinto. Malinis ang silid. Maayos ang pagkakalagay ng kumot sa kama na para bang hindi man lang ito hinigaan. Walang Doña Elena. Ang nakita lang niya ay isang puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng unan. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lia. Lumapit siya, kinuha ang sobre, nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ito. Maikli lang ang sulat, ang mga letra ay perpektong pagkakabuo, pero tila isinulat ng may galit. Hindi ko na kaya. Akala ko ipagpapatuloy ninyo ang mga pinaghirapan namin ng papa ninyo. Akala ko maiintindihan ninyo ang halaga ng pamana. Nagkamali ako. Ang lahat ng sakripisyo ko binaliwala ninyo. Huwag niyo na akong hanapin. Walang pangalan, walang paalam. Napaupo si Lia sa gilid ng kama. Ang papel ay lukot na sa kanyang palad. Galit. Yun ang unang naramdaman niya. Isang nag-aalab na galit. Paanong nangyari ito? At doon niya napansin, sa tabi ng kama, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay isang kahon na yari sa pulang velvet. Ang kahon kung saan nakalagay ang antigong trintas na may perlas, ang pamana ng pamilya na ipinangako ni Doña Elena na ibibigay sa asawa ng kanyang panganay na anak. Ang trintas na hindi niya kailanman isinuot.
isang kakatuwang pag-asa ang sumibol sa puso ni Leah. Baka ito na ing paliwanag. Baka may iba pang mensahe. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Mabigat ito sa kanyang palad. Binuksan niya. Walang laman. Ang tanging naroon ay ang malalim na uka sa pulang tela kung saan dapat nakahimlay ang trintas. Isang uka na hugis ng isang pangako na binawi. Isang malamig na hangin ang tila humaplos sa kanyang batok. Ito ay mas masakit kaysa sa sulat. Ito ay isang sampal, isang simbolikong pagtatakwil. Leah, ang boses ni Mateo ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakalimutan pala nito ang kanyang briefcase. Nakatayo ito ngayon sa may pintuan. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Anong nangyari? Bakit ka nandito sa kwarto ni Mama? Hindi sumagot si Leah. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit kay Mateo at walang salitang iniabot ang sulat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng asawa habang binabasa nito mula sa pagkalito, naging pagkabigla at nauwi sa purong panik. Nasaan siya? Naghahanap ka na ba sa baba? Sa hardin? Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Umiling si Leah, isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala na siya, Mateo. At ito, itinaas niya ang walang lamang kahon. Iniwan niya to para malinaw. Anong ibig mong sabihin? Isang tawa, isang tawang walang saya ang kumawala kay Leah. Hindi mo pa rin maintindihan? Tinatakwil niya ako, Mateo. Tinatakwil niya tayo. At pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ng lahat ng tiniis ko, ito ang gagawin niya? Leah, hindi ito ang oras para diyan. Kailangan nating hanapin si Mama. Hayaan mo siya! Sigaw ni Leah. Ang galit at sakit na kanina pa niya tinitiis ay sumabog. Gusto niyang umalis, di ba? E di hayaan mo siya. Pagod na ako, Mateo. Pagod na akong magpanggap na parte ako ng pamilyang ito. Hindi pwede, Leah. May sakit si Mama. Hindi mo ba naiintindihan? Natahimik si Leah, pero ang galit ay mas malakas kaysa sa pag-aalala. At kasalanan ko ba yon? Ako na naman? Nag-igting ang panga ni Mateo, isang ugat ang lumitaw sa kanyang leeg. Naghalubilo ang frustration at takot sa kanyang mga mata. Magsasalita pa sana siya nang ang kanyang tingin ay napadpad sa isang bagay sa study table ni Doña Elena. Isang makapal na libro na nababalutan ng katad. Ang lumang diary ng kanyang ama. Nakalimutan nila ang kanilang pagtatalo. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa mesa. Ang diary ay hindi nakasara. Nakabuklat ito sa isang partikular na pahina na para bang sinadyang iwan doon para makita. May isang address na naka-highlight sa dilaw na tinta. Ang sulat kamay ay sa kanyang ama, isang lumang simbahan sa San Juan, Batangas. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang paulit-ulit na tunog ng mga gulong sa aspalto ng South Luzon Expressway. Para kay Mateo, ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Maynila ay isang kilometrong naglalayo rin sa kanila ni Leah. Nakasandal ito sa bintana, ang tingin ay nasa malayo, sa mga nagdadaang puno at gusali na tila isang mahabang mantsa lamang. Isang pader ang muling itinayo nito sa pagitan nila. Isang pader na pamilyar na sa kanya, gawa sa malamig na katahimikan. Gusto niyang magsalita, gusto niyang humingi ng tawad kahit hindi niya alam kung para saan, para ba sa ina niya o para sa sarili niyang kaduwagan. Pero alam niyang anumang sabihin niya ngayon ay parang gasolinang ibubuhos lang sa apoy. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang desperadong paghahanap ng solusyon. Kanino siya tatawag? Mga pulis? Masyado pang maaga. Mga kamag-anak? Magsasanhi lang iyon ng panik. At saka ang pangalan nito ay lumitaw sa kanyang contacts. Tita Vangie, pinsan ng kanyang ama. Ang paboritong kausap ng kanyang ina. Marahil may alam ito. Marahil may nasabi si Mama Elena sa kanya. It was a long shot, but he was desperate. Pinindot niya ang call button at inilagay sa speakerphone. Hello, Mateo, iho.
Ang boses ni Tita Vanji sa kabilang linya ay matamis at puno ng pag-aalala. Napakatawag ka? May problema ba? Tita, nag-atubili si Mateo, sumulyap kay Lia na hindi pa rin kumikibo. Si Mama po, umalis siya ng bahay. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay isang nag-aalalang hininga. Diyos ko! Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Nag-away ba kayo? Hindi ko po alam, tita. Nag-iwan lang siya ng sulat. Papunta kami ngayon sa Batangas, may address siyang iniwan sa diary ni Papa. Batangas? Naku, bakit naman doon? Tila nag-iisip si Vanji at pagkatapos ang boses niya ay bumaba, naging isang maingat na bulong. Mateo, iho, ayokong maging tsismosa ha, pero may kinalaman ba dito si Lia? Naramdaman ni Mateo ang pag-igting ng kanyang mga kamay sa manibela. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Kasi, nung nakaraang linggo, nung dumalaw ako, narinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa lupa. Ang bawat salita ay binitawan ni Vanji na parang isang napakabigat na sikreto. Tungkol sa potential at market value nito. Hindi ko narinig lahat, pero pagkatapos noon, ilang araw nang matamlay ang mama mo. Sinabi niya sa akin na parang hindi na raw mahalaga sa mga kabataan ngayon ang pamana. Nag-aalala lang naman ako, iho, baka mali lang ang dinig ko. Isang piraso ng yelo ang tila bumaon sa sikmura ni Mateo. Lupa, value, mga salitang narinig na niya dati. Bigla, bumalik sa isip niya ang isang hapunan, mga 2 buwan na ang nakalipas. Masayang ikinukwento ni Lia ang tungkol sa isang development plan na ginagawa niya para sa isang kliyente. Alam mo, Ma, sabi ni Lia noon kay Elena, puno ng sigla, yung lupa natin, kung made-develop ng tama, pwedeng maging isang magandang investment, something for our future. Ang muka ng kanyang ina noon, isang blangkong pader, pero ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ito sumagot. Si Mateo ang sumagot. Lia, wag na nating pag-usapan yan ngayon. At doon natapos ang usapan. Ibinabaon sa limot, tulad ng marami pang ibang hindi na pag-usapang sama ng loob. Ngayon, ang alaala na iyon ay bumalik, hindi na bilang isang simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi bilang isang posibleng ebidensya. Mateo, nandyan ka pa ba? Oo po, tita. Sige po, ibababa ko na po. Tatawag na lang po ako ulit. Pinatay niya ang tawag at ang katahimikan sa kotse ay naging mas mabigat, mas mapanuring. Sumulyap siya kay Lia. Nakatingin na ito sa kanya ngayon. Ang mga mata ay may bahid ng pagtatanong. Sino yon? Si Tita Vanji. Maikling sagot niya. Tumango si Lia at muling ibinaling ang tingin sa labas. Pero nakita ni Mateo ang pagbabago sa kanyang panga, ang bahagyang pag-igting nito. Makalipas ang 1 pang oras ng paglalakbay, narating nila ang lumang simbahan sa San Juan. Halos gumuho na ito, ang mga pader ay puno na ng baging at lumot. Walang tao. Pumasok sila sa loob. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin sa mga butas na bubong. Sa ibabaw ng altar, may isang lumang Biblia na nakabuklat. At sa loob nito, ipinit sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng mga awit, ay isang tuyong bulaklak ng sampagita. Iyon lang, walang sulat, walang paliwanag. Ano to? Tanong ni Lia. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Pinapunta niya tayo dito para sa isang bulaklak? Napabuntong hininga si Mateo. Hindi ko alam. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagdududa. Pabalik na sila sa kotse, ing pagkadismaya ay nakabitin sa hangin nang biglang tumunog ang telepono ni Lia. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Alex, Real Estate. Sinagot ito ni Lia. Hello, Alex? Dahil sa katahimikan ng lugar, malinaw na narinig ni Mateo ang boses mula sa speaker ng telepono ni Lia, isang boses na masigla at propesyonal. So Lia, ready ka na ba sa final valuation report ng lupa niyo? Natigilan si Lia. Napatingin siya kay Mateo.
at nakita niya ang ekspresyon sa mukha nito. Isang ekspresyon na hindi niya pa nakikita dati. Ang pagdududa, ang hinala, ang simula ng isang paghuhusga. Isang matalas na click ang tunog ng pag-end call ni Leah sa kanyang telepono. Ibinalibag niya ito sa passenger seat. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. "Ano yon, Leah?" Ang tanong ni Mateo ay kalmado, pero ang bigat sa likod nito ay sapat na para basagin ang salamin. Tumingin si Leah sa kanya, at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pag-aalala, kundi isang malamig na paghuhusga. "Si Alex, kaibigan ko," sagot ni Leah. Ang boses niya ay kasing talim ng bubog. "Real estate appraiser. Pinakiusapan ko siyang tingnan ang posibleng valuation ng lupa para malaman natin ang options natin for the future para sa pamilya natin." "Options?" Ulit ni Mateo, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. "O para may ideya ka kung magkano ang makukuha mo kapag binenta mo?" Isang sampal. Ang mga salita niya ay isang sampal na hindi gumamit ng kamay. "Saan nanggaling yan?" sigaw ni Leah. Ang pagtitimpi niya ay tuluyang gumuho. "Kay Tita Vanjie," sigaw pabalik ni Mateo, at sa unang pagkakataon, ang frustration at takot niya ay nagkaroon ng pangalan. "Narinig ka raw niya, Leah, at ngayon ito, isang final valuation report. Anong ine-expect mong isipin ko? Ang isipin mo sana ay asawa mo ako." Halos mabasag ang boses ni Leah, isang halo ng galit at sakit. "Na mas paniniwalaan mo ako kaysa sa isang tsismosa na hindi naman natin kasama sa bahay. 5 taon, Mateo, 5 taon mo akong kasama, pero mas pinipili mo pa ring maniwala sa kanya kaysa sa akin." Hindi nakasagot si Mateo. Nakita ni Leah ang digmaan sa loob ng mga mata nito, ang pagmamahal para sa kanya at ang habambuhay na pagkondisyon na paniwalaan ang sinasabi ng kanyang pamilya. At sa sandaling iyon, alam ni Leah na natalo na siya. Hindi na sila muling nag-usap sa natitirang biyahe. Ang GPS na lang ang nagsasalita, ginagabayan sila papunta sa susunod na address. Isang maliit na bahay sa isang probinsyal na kalsada sa Candelaria. Ang bahay kung saan lumaki si Doña Elena. Pagdating nila, ang nakita nila ay isang estrukturang halos kinakain na ng panahon. Kinakalawang ang gate, mataas ang mga damo, at may mga bitak ang pader. Itinulak ni Mateo ang pinto na bumukas sa isang maingay na kaluskos. Puno ng alikabok at agyo ang loob. Walang katao-tao. Ang tanging naroon ay ang mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, mga multo ng nakaraan. Sa isang maliit na mesa sa sulok, may isang frame na nakatayo. Kinuha ito ni Leah, isang litrato ni Doña Elena. Noong dalaga pa ito, katabi ang isang binatang sigurado siyang ang ama ni Mateo. Nakangiti sila, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa likod ng litrato, may sulat kamay, ang simula ng lahat, balsahan sa Lucena. "Mateo," tawag ni Leah, ang boses ay mas mahinahon na. "May clue." Lumapit si Mateo, tiningnan ang litrato. Sa isang saglit, ang galit sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang pinagsamang kalungkutan para sa pamilyang unti-unting nawawasak. Aalis na sana sila, isang bagong destinasyon ang nasa isip, nang mapansin ni Leah ang isang papel na nakadikit sa pinto. Isang puting papel na may mga pulang letra sa itaas, mukhang bago, mukhang opisyal. Lumapit siya hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na salita, pero sapat na ang nakita niya para manlamig ang kanyang buong katawan. Luis Aguilar Realty Corp. Final demand, notice of foreclosure. Mateo. Bulong niya, hindi maialis ang tingin sa papel. "Ano to?" Mabilis na lumapit si Mateo, kinuha niya ang papel mula sa pagkakatuyo ni Leah. Habang binabasa niya ito, nakita ni Leah ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang hinala sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mas malalim, mas primal na takot. Ang takot sa isang kaaway na hindi niya kilala.
Shit! Bulong ni Mateo. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay habang dinadial niya ang numero ng abogado ng kanilang pamilya. Inilagay niya ito sa speakerphone. Attorney Romero. Attorney, si Mateo po ito. Sabi ni Mateo. Ang boses ay apurado. Nandito kami sa lumang bahay ni Mama sa Candelaria. May notice of foreclosure dito galing kay Luis Aguilar. Isang buntong hininga ang narinig nila mula sa kabilang linya. Kinakatakutan ko na nga ba? Mateo, matagal nang sinusubukan ni Luis na makuha ang lupa ninyo. Legal ang mga unang alok niya, pero laging tinatanggihan ng mama mo. Nitong mga nakaraang buwan, gumamit siya ng ibang paraan. Naghanap siya ng mga lumang utang na nakakolateral sa titulo ng lupa. Binili niya ang mga utang na yon at ngayon ginagamit niya para puwersahin kayong magbenta. Napahawak si Lia sa kanyang bibig. Isang buong sabwatan na plapapo ang nangyayari sa likod nila. May laban ba kami, attorney? Tanong ni Mateo. May laban pero mahirap. Sagot ng abogado. Malakas ang koneksyon ni Luis at agresibo siya. Kailangan nating malaman kung ano ang nag-trigger sa kanya para gawin to ngayon. Huminto sandali ang abogado na para bang nag-iisip ng isang mahalagang tanong. Mateo, are you sure walang sino man sa pamilya niyo ing nakipag-usap sa kanya, kahit sa kamag-anak niyo? Ang tanong ay binitawan sa hangin, simple pero puno ng lason. Napatingin si Mateo kay Lia. Ang pagdududa ay wala na sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay ang dahan-dahang pagsibol ng isang nakakatakot na katotohanan. Si Tita Vangie. Bumalik sila sa kotse. Isinara ni Mateo ang pinto at ang tunog na iyon ay tila ang huling pagbagsak ng takip ng isang kabaong. Ang hangin sa loob ay siksik at mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Ang tanong ng abogado ay nakabitin pa rin sa pagitan nila. Isang multo na may pangalan, Tita Vangie. Pinagkabit-kabit ni Lia ang lahat sa kanyang isip. Ang utak niya, na sanay sa pagbuo ng mga plano at istruktura, ay nakita na ngayon ang buong blueprint ng sabwatan. Isang tawag mula kay Vangie na nagtanim ng lason. Isang notice mula kay Luis na naglantad ng panganib. Isang tanong mula sa abogado na nag-ugnay sa dalawa. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay may disenyo, pero may isang piraso pa na hindi umaakma. Ang bilis ng pangyayari. Ang tiyempo. Paano nalaman ni Vangie ang tungkol sa tawag ni Alex? Paano niya nagawang kumilos ng ganoon kabilis para lasunin ang isip ni Elena? Maliban na lang kung hindi ito ang unang beses, dahan-dahan, marahan na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan si Mateo. Hindi na siya galit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakapangilabot na lamig. Nakatitig lang ito sa manibela. Ang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila naglalakbay sa sarili nitong impyerno. Mateo. Ang boses niya ay hindi pasigaw. Hindi ito nanginginig. Ito ay kalmado. Ito ay mapanuri. At iyon ang nakapagpaangat ng tingin nito sa kanya. May alam ka ba na hindi ko alam? Ang tanong ni Lia ay hindi pumasok sa kanyang tainga. Tila ito isang matulis na patalim na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Wala nang sisigaw, wala nang akusasyon. Isang tanong lang. Pero sa loob nito, naroon ang bigat ng 5 taon nilang pagsasama. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang pagod, at ang dahan-dahang pagkamatay ng tiwala. Gusto niyang magsinungaling. Diyos ko, gusto niyang sabihin na wala at tapusin na ang paghihirap na ito. Pero alam niyang huli na. Ang katotohanan ay naroon na sa pagitan nila, isang halimaw na hinihintay na lang niyang pangalanan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya, ang tunog ng isang taong sumusuko. Oo, bulong niya, ang salita ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Lia. Hindi gulat, kundi kumpirmasyon. Ilang linggo na ang nakalipas.
Pagpapatuloy niya hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Tumawag si Tita Vanji kay Mama. Narinig ko sila. Nagrereklamo siya tungkol sa'yo, tungkol sa pagiging moderno mo raw, tungkol sa mga plano mo para sa lupa. Hinintay niya ang sigaw, hinintay niya ang galit, pero wala. Tahimik lang itong nakikinig na mas lalong nakakatakot. Hinarap ko siya, sabi ni Mateo. Pinakiusapan ko si tita na huwag nang manggulo at kinausap ko si mama. Sinabi kong tigilan na nila. Pero hindi mo sinabi sa akin, sabi ni Lia. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang hatol. Dahil ayokong palakihin ang gulo, Lia. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang boses, isang desperadong pagtatanggol sa sarili. Pagod na ako sa away, sa tensyon sa pagitan ninyo ni Mama. Akala ko kung aayusin ko ng tahimik, titigil na. Akala ko mapoprotektahan kita sa gulo. Mapoprotektahan? Sa wakas, nagsalita si Lia at ang bawat salita ay tumatagos sa kanya. Hindi mo ako pinrotektahan, Mateo. Pinabayaan mo ako, hinayaan mong mangyari ito sa likod ko, hinayaan mong ituring nila akong kaaway sa sarili nating pamamahay, at ang ginawa mo lang ay takpan ang mata at tainga mo, at magpanggap na maayos ang lahat para lang magkaroon ka ng kapayapaan. At doon, nakita niya ang pagbagsak ng mga luha mula sa mga mata nito. Hindi ito mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng pagkasuklam, ng isang malalim at hindi na maayos na pagkabigo. Ang bawat patak ay parang asido na tumutunaw sa kung anuman ang natitira sa kanilang pagsasama. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay kaduwagan. At ang kaduwagan na iyon ang nagbukas ng pinto para pumasok ang lahat ng lason na sumisira sa kanila ngayon. Tapos na. Habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi, alam niyang tapos na ang isang kabanata sa buhay nila. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim kaysa sa isang hinala. Ito ay isang pagkakanulo sa pundasyon ng kanilang relasyon. Pinili niyang harapin ang mga problema. Pinili nitong talikuran. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, isang kilos na pinal na para bang nagpupunas ng isang bagay na marumi. Walang salitang binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Lia, saan ka pupunta? Tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng panik. Hindi siya lumingon. Maghahanap ako ng sarili kong hotel, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, na parang nakikipag-usap sa isang estranghero. Mag-usap na lang tayo bukas kung paano hahatiin ang paghahanap. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Mateo na mag-isa sa loob ng sasakyan, nakakulong sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatunay na sa giyerang ito, nag-iisa na lang siya. Ang unang ginawa ni Lia pagpasok sa kwarto ng hotel ay isara ang makapal na kortina. Sa isang iglap, ang sikat ng araw ng Batangas ay napalitan ng dilim na artipisyal. At ang tanging liwanag na natira ay mula sa maliit na ilaw sa tabi ng kama. Gusto niyang mapag-isa, gusto niyang takasan hindi lang si Mateo, kundi ang buong mundo. Umupo siya sa gilid ng kama na hindi pa rin naayos. Amoy bleach at fabric softener ang paligid. Isang amoy na malinis pero walang pagkakakilanlan, walang init. Ganoon na rin siguro ang pakiramdam niya sa kanyang pagsasama. Maayos sa labas pero walang kaluluwa sa loob. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang gallery. Ang unang bumungad sa kanya ay isang litrato mula sa huling bakasyon nila sa Palawan. Nakangiti sila pareho. Ang braso ni Mateo ay mahigpit na nakaakbay sa kanya at ang araw ay palubog na sa kanilang likuran. Ang perpektong litrato, isang kasinungalingan, tinitigan niya ang ngiti sa sarili niyang mukha. Isang ngiti na hindi alam ang mga sikretong itinatago sa likod nito. Isang ngiti na naniniwala pa sa katahimikan bilang kapayapaan.
Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang puso. Mabilis niyang isinara ang gallery. Ayaw na niyang makita pa ang multo ng babaeng iyon. Hindi ito ang oras para sa luha. Ang oras para doon ay tapos na. Naiwan na sa kotse kasama si Mateo. Ngayon oras na para sa galit. At ang galit ni Lia ay hindi maingay. Ito ay malamig, masinop, at nakamamatay na epektibo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang pagiging arkitekto ay nagturo sa kanya ng higit pa sa pagguhit ng mga gusali. Tinuruan siya nitong mag-research, mag-imbestiga, at maghanap ng mga lamat sa anumang pundasyon. At ngayon, ang pundasyon ni Luis Aguilar ang kanyang sisirain. Ang unang tawag niya ay kay Karen, isang dating kaklase na ngayon ay isang matagumpay na corporate lawyer. Lia, napatawag ka? Karen, mabilis lang. Sabi ni Lia, ang boses ay profesional at walang bakas ng personal na problema. Kailangan ko ng impormasyon. Luis Aguilar Realty Corp. Anong alam mo? Narinig ni Lia ang pag-click ng keyboard sa kabilang linya. Aguilar, a shark. Kilala sa mga hostile takeover. Binibili niya ang mga maliliit na kumpanya o mga aring may problema sa legalidad para sa murang halaga. Bakit mo natanong? May project ka sa kanya? Hindi. May project siya sa pamilya ko. Sagot ni Lia. May alam ka bang paraan para makita ang mga public financial records niya? Lahat ng publicly listed companies may disclosures, pero si Aguilar, mahilig yan gumamit ng mga shell corporation at subsidiaries para itago ang mga transaksyon niya. It will be like finding a needle in a haystack. Sanay ako sa mga haystack, sabi ni Lia bago ibaba ang tawag. Sa sumunod na 2 oras, ang silid ng hotel ay naging isang war room. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa sa keyboard at ang mahinang pag-click ng mouse. Binuksan niya ang mga website ng SEC, ng mga business registry at ng mga news archive. Inilatag niya ang isang network ng mga kumpanyang pag-aari ni Aguilar. Sinusundan ang daloy ng pera mula sa isang entity patungo sa isa pa. Ito ay isang nakakapagod na trabaho, pero para kay Lia, ito ay isang pamilyar na sayaw ng data at luhika. At doon, sa ilalim ng isang subsidiary na pinangalan ng Veridian Holdings, isang pangalan na wala namang direktang koneksyon kay Aguilar, natagpuan niya ito. Isang miscellaneous expense report mula sa nakaraang quarter. At sa listahan ng mga consultancy fees, isang pangalan ang lumitaw, Evangeline Vanji Reyes. Ang halaga, 1,000,000 piso. Napahinto sa paghinga si Lia. Hindi pala ito simpleng chismis o inggit lang. Ito ay isang transaksyon. Bayad. Isang pagkakanulo na may presyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang screen, ini-highlight ang pangalan ni Vanhi at ang halaga. Ito na, ang ebidensya. Ang patunay na hindi siya nababaliw. Ang patunay na ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano. Habang tinititigan niya ang litrato, isang text message ang pumasok mula kay Mateo. Ang puso niya ay bahagyang kumirot, pero mabilis niya itong isinantabi. Nasa Lucena na ako. Wala siya dito. Uuwi na ba tayo? Ang tanong ay puno ng pagod at pagsuko. Iyon ang dating Mateo. Ang Mateo na mas pipiliing umuwi at takasan ang problema. Hindi na sumagot si Lia gamit ang mga salita. Binuksan niya ang litratong kakakuha lang niya, ang screenshot ng bank transaction, ang pangalan ni Tita Vanji, ang 1,000,000 piso. Pinindot niya ang send. Habang umiikot ang maliit na sending icon, huminga siya ng malalim. Pagkatapos maipadala ang larawan, nagtipa siya ng isang maikling mensahe. 3 salita na magpapabago sa lahat. Hindi pa tayo tapos. Bumagsak ang mundo ni Mateo sa isang litrato. 1,000,000 piso. Ang pangalan ni Tita Vanhi. Ang logo ng kumpanya ni Luis Aguilar. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang bumigat na parang isang blok ng semento. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila naubos at isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod.
Walang lugar para sa pagdududa, walang espasyo para sa pagtanggi. Ang ebidensya ay naroon, digital at brutal. Ang lahat ng nangyari, ang pag-alis ng kanyang ina, ang sakit sa mga mata ni Leah, ang sarili niyang mga hinala, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang transaksyon, isang pinagplanuhang pagkawasak, at siya sa kanyang katahimikan ay naging kasangkapan. Ang unang bumuhos ay hindi galit, kundi isang nakakasukang pagkasuklam sa sarili. Siya ang nagbukas ng pinto. Siya ang naglatag ng pulang karpet para sa mga traidor. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang numero ni Tita Vanjie. Kailangan niyang marinig. Kailangan niyang kumpirmahin ang bangungkot na ito. Hello, iho? Ang boses ni Vanjie ay muling matamis pero ngayon para itong lason sa pandinig ni Mateo. Bakit tita? Bulong ni Mateo. Ang boses ay basag. Anong? Bakit anak? Nahanap niyo na ba ang mama mo? Ang pera, Tita Vanjie, sabi ni Mateo, mas malakas na ngayon daw. Ang 1,000,000 mula kay Luis Aguilar. Bakit niyo ginawa yon? Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang nerbyosong tawa. Anong sinasabi mo, Mateo? Anong pera? Baka nagkakamali ka lang. Nakita ko, tita. Maring sabi ni Mateo, nakita ko ang record. Pangalan niyo ay halaga, kumpanya. Tapos na ang pagsisinungaling. Narinig niya ang mabilis na paghinga sa kabilang linya. Ang pagpanik. Hindi, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Leah para sirain ako sa inyo. Huwag kang maniwala sa kanya, Mateo. Pero huli na, ang pagsisinungaling ni Vanjie na minsan ay naging ebanghelyo sa kanya, ngayon ay tunog ng isang basag na salamin. Walang sinabi si Mateo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag. Iniwan siyang mag-isa sa kotse, sa gitna ng kadiliman ng Lucena, na walang direksyon, na wala ang ina niya. Sinukuan siya ng asawa niya. At ngayon, nalaman niyang ang kamag-anak na pinagkatiwalaan niya ay ang ahas na tumuklaw sa kanilang lahat. Napasandal siya sa manibela. Ang bigat ng kanyang kabiguan ay dumadaban sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Leah na puno ng luha. Hinayaan mo akong mag-isa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa makakita siya ng isang maliit na karinderya sa gilid ng daan na bukas pa. Kailangan niya ng kape. Kailangan niyang huminto bago siya tuluyang gumuho. Habang umiinom ng mapait na kape, napansin niya ang 2 tao sa kabilang mesa. Isang lalaking nasa 50 na puno ng grasa ang mga kamay, marahil ay isang mekaniko. At ang kanyang anak na lalaki, mga 13 anyos. Tay, sabi ng bata, sabi ni Sir, ang galing ko raw sa math. Aba, syempre, sagot ng ama, hindi inaalis ang tingin sa paghiwa ng kanyang pagkain. Saan ka pa ba magmamana? Pwede ba akong sumali sa Math Olympiad? Tumigil sa pagkain ang ama. Tumingin ito sa anak. Kaya mo ba? Tumango ang bata. Sige, sabi ng ama. At pagkatapos ay inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Basta wag mong pababayaan ang ibang subject. Mag-usap tayo ulit pag may resulta na. Ha? Isang simpleng usapan. Pero para kay Mateo, para itong isang sampal mula sa ibang mundo. Ganoon lang pala yon. Isang tanong, isang sagot, isang pag-uusap, walang takot, walang pag-iwas. Naalala niya ang kanyang ama isang mabuting tao pero tahimik. Ang pagmamahal nito ay ipinapakita sa pagtatrabaho, hindi sa salita. Ang mga problema sa bahay ay hindi pinag-uusapan, tinitiis ang mga ito hanggang sa kusang mawala. At si Mateo, sa buong buhay niya, iyon ang natutunan, na ang katahimikan ay tanda ng lakas. Ngayon niya lang naunawaan, ang katahimikan ay hindi lakas, ito ay lason na dahan-dahang pumapatay. At sa gitna ng pagkaunawang iyon, isang alaala ang biglang lumitaw. Isang alaala ng kanyang ina, pagkatapos mamatay ng kanyang ama.
Nung mga panahong bagsak na bagsak ako, sabi ni Elena sa kanya minsan, may isang madre sa kumbento sa bundok ng Banahaw na hindi ako iniwan. Si Sister Teresita, siya ang nagturo sa akin kung paano magpatuloy. Isang madre, isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ina ng higit kanino man, isang desperadong pag-asa ang sumibol sa puso ni Mateo. Baka may alam si Sister Teresita, baka doon nagpunta si Mama. Itinapon niya ang ilang pera sa mesa, hindi na inintindi ang sukli, at tumakbo pabalik sa kanyang kotse. May bago siyang direksyon. Ang biyahe paakyat ng Banahaw ay tila isang paglalakbay sa purgatorio. Bawat liko sa madilim na kalsada ay isang pagharap sa kanyang mga pagkakamali. Pagdating niya sa lumang kumbento, ang tanging ilaw na naroon ay mula sa isang maliit na kapilya. Doon niya natagpuan ang isang matandang madre na nag-aayos ng mga kandila. Sister Teresita? Lumingon ang madre, ang muka ay kalmado at puno ng kabaitan. Ako nga, iho, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Anak po ako ni Elena, sabi ni Mateo, halos hindi makahinga. Nagpunta po ba siya rito? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng madre. Ilang araw na ang nakalipas, nagdasal siya, umiyak at nag-iwan ng bilin. Alam kong darating ka. Bakit po siya umalis? Ano po ang problema? Hinawakan ni Sister Teresita ang kanyang braso. Ang mama mo, malaki ang tiwala niya sa mga taong minsan nang tumulong sa kanya na matagal na panahon na may isang maliit na scam na muntik na siyang mabiktima. Ang pinsan ng papa mo, si Vanji, ang nakatuklas nito at nagligtas sa kanya. Mula noon, para kay Elena, si Vanji ay isang anghel. Kaya nang may ibinulong na kasinungalingan ang anghel na iyon, naniwala siya ng buong puso. Lalong nasaktan si Mateo. Ang katapatan ng kanyang ina ang naging kahinaan nito. May iba pa po ba siyang sinabi? Tumango ang madre. Naglakad ito papunta sa isang maliit na kabinet sa likod ng altar. May kinuha itong isang maliit na kahon, isang kahon ng gamot. May iniwan siya. Iho, nahulog daw niya. Pero alam kong sinadya niya para kung sakaling dumating ka, maibigay ko sa'yo. Inabot niya ang kahon kay Mateo. Tiningnan niya ito, isang gamot para sa high blood pressure, isang gamot para sa maintenance, at isa pang gamot na hindi niya kilala. Sa ilalim nito may nakasulat na diagnosis mula sa reseta. Congestive heart failure. May sakit sa puso ang mama mo. Iho, malumanay na sabi ni Sister Teresita, pero ang mga salita ay parang kulog sa pandinig ni Mateo at ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Ang mga salita ni Sister Teresita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mateo habang siya'y pababa mula sa bundok ng Banahaw. Congestive heart failure, isang hatol, isang bombang orasan na hindi niya alam na tumitiktak pala. Ang bawat segundong nasayang sa pagdududa, sa pag-iwas, sa katahimikan ay isang segundong ninakaw mula sa buhay ng kanyang ina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang dahil sa pagsisisi, kundi sa purong takot. Isa lang ang kailangan niyang gawin. Isa lang ang taong kailangan niyang makausap. Kahit pa ito na ang huling pagkakataon na pakinggan siya nito. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial niya ang numero ni Lia. Nagring ito ng isang beses, 2, 3. Inakala niyang hindi na nito sasagutin. Pagkatapos, isang boses na malamig at walang emosyon ang sumagot. Anong kailangan mo? Napapikit si Mateo. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas. Lia, patawarin mo ako. Isang katahimikan. Wala akong panahon para dyan, Mateo. Hindi, pakinggan mo ako please. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag. Nalaman ko na, si Mama may sakit, malubha, congestive heart failure, Lia. Kaya pala, ganito. Kailangan natin siyang mahanap. Sa kabilang linya, wala siyang narinig kundi ang paghinga nito. Pero alam niyang nakikinig ito. Nakausap ko si Sister Teresita, isang matandang madre na kaibigan niya.
Sinabi niyang posibleng nagpunta si Mama sa Bicol sa isang lugar na mahalaga sa kanya at kay Papa. POV, Leah, congestive heart failure. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa pader ng galit na itinayo ni Leah sa paligid ng kanyang puso. Bigla, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang imahe ng isang matigas at mapanghusgang biyenan ay biglang naglaho, napalitan ng imahe ng isang babaeng may sakit, nag-iisa, at tumatakbo mula sa mga multong siya lang ang nakakakita. Naramdaman niyang gumuho ang sahig sa ilalim niya. Ang lahat ng ito, ang pag-alis, ang galit, ay hindi lang pala tungkol sa lupa o sa kanya. Ito ay sigaw ng isang taong natatakot. Bago pa man siya makasagot kay Mateo, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya. Registered number ni Karen, ang abogadong kaibigan niya. "Mateo, teka lang," sabi niya. Mabilis na sinagot ang pangalawang tawag. "Karen?" "Leah, nakuha ko na," mabilis na sabi ni Karen. "May source ako sa loob ng air traffic control. May private flight plan na inapprove para kay Luis Aguilar. Papunta siya sa isang private airstrip malapit sa Legazpi. At narinig ng source ko, ang sabi niya sa piloto, he's going to finalize a deal sa isang lumang kapilya malapit sa baybayin ng Sorsogon." Isang kuryente ang dumaloy sa buong sistema ni Leah. Nag-umpisa ng magkabit-kabit ang lahat. "Salamat, Karen. Utang ko to sa'yo." Ibinalik niya ang tawag kay Mateo. "Mateo, nakikinig ka ba?" "Oo, Leah. Anong nangyayari?" "Si Luis," sabi ni Leah, habang mabilis na tinitipa ang mga impormasyon sa mapa ng kanyang laptop. Papunta siyang Bicol, sa isang kapilya malapit sa baybayin ng Sorsogon, para isara ang isang deal. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, pero sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagkakahiwalay, kundi ng isang pinagsamang, nakakatakot na pagkaunawa. "Saan sa Bicol ang sinabi sa iyo ng madre?" tanong ni Leah. Ang boses ay kalmado na pero puno ng urgency. "Isang lumang kapilya malapit sa baybayin. Doon daw unang nag-date sila ni Papa," sagot ni Mateo, at narinig ni Leah ang panginginig sa boses nito habang nauunawaan na rin nito ang lahat. Ang Our Lady of the Waves Chapel sa Sorsogon. Iisang lugar. Hindi na sila kailangang magsalita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng personal na sakit at sama ng loob ay nawalan ng bigat. Ang asawa, ang manugang, ang anak, lahat sila ay naging sundalo na may iisang misyon. Kinuha ni Leah ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang bag. "Nasaan ka ngayon?" tanong niya kay Mateo. "Pababa na ng Banahaw, papuntang Slex." "Okay," sabi ni Leah. Ang boses ay nagbabalik sa pagiging arkitekto, nagbibigay ng malinaw at eksaktong utos. "Huwag kang liliko, dumiretso ka lang. Magkita tayo sa junction ng SLEX at Star Tollway. Sa unang gasolinahan, ako na ang bahala sa ruta." "Leah, bilisan mo," sabi niya at ibinaba ang tawag. Ang pagkikita nila sa gasolinahan ay mabilis at walang salita. Tumigil si Mateo at walang atubiling lumabas si Leah mula sa kanyang kotse at sumakay sa passenger seat nito. Inabot niya ang isang tablet na nagpapakita ng pinakamabilis na ruta papuntang Sorsogon. "Dito," sabi lang niya. Tumango si Mateo at humarurot ang sasakyan. Nagmamaneho siya, pero si Leah ang navigator. Isang team na binuo ng desperasyon. Habang bumibilis ang takbo nila sa highway, ang pag-asa ay nagsimulang bumalik sa puso ni Mateo. Marahil hindi pa huli ang lahat. Marahil may pagkakataon pa silang itama ito. At doon, isang pamilyar na tunog ang narinig niya. Ang tunog ng isang text message, pero hindi galing sa telepono niya. Galing ito sa teleponong iniwan ni Doña Elena sa kanyang kwarto na dinala ni Mateo. Isang unknown number. Kinakabahang kinuha ni Leah ang telepono. Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Walang salita. Ipinakita niya ang screen kay Mateo.
isang litrato. Ang kanyang ina, si Doña Elena, nakaupo sa loob ng isang kapilya. Ang mukha ay pagod at malungkot. Sa harap nito, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ay si Luis Aguilar, nakangiti habang inilalatag ang isang folder ng mga dokumento. Sa ilalim ng litrato, dalawang salita lang, "Too late." Ang mensahe ay isang bomba. Ang highway ay ang kanilang orasan. Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng kotse ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pagsisisi o galit. Ito ay naging isang purong, walang halong adrenaline. "Mas bilisan mo," sabi ni Leah. Ang boses ay kalmado pero may bakal sa ilalim. Inayos niya ang mapa sa tablet, naghahanap ng mga shortcut, ng anumang paraan para makabawas kahit ilang minuto lang sa kanilang biyahe. Tumango si Mateo, ang mga kamay ay humigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Itinapak niya ang kanyang paa sa silinyador at ang ugong ng makina ay tumaas, naging isang sigaw ng desperasyon. Ang mga ilaw sa highway ay naging mahahabang guhit ng kulay sa kanilang paningin at doon nagsimula. Ang unang patak ng ulan ay maliit, halos hindi napapansin. Ngunit sa loob lang ng ilang minuto, ang mga patak ay naging isang buhos, isang tropikal. Tropikal na bagyo na tila isinumpa ng langit para pigilan sila. Ang kalsada sa kanilang harapan ay naging isang madulas at makintab na itim na salamin, at ang visibility ay bumaba sa halos wala. Dahan-dahan, babala ni Leah, ang kanyang atensyon ay nahati sa pagitan ng mapa at ng delubyo sa labas. "Hindi pwede," sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan. Bawat segundo, Leah. Ang bawat segundo ay isang imahe ng kanyang ina. Hawak ang isang ballpen. Ang bawat segundo ay ang ngiti sa mukha ni Luis Aguilar. Sumayaw ang kotse sa basang kalsada, pero kinokontrol ito ni Mateo gamit ang isang determinasyon na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang dating Mateo na umiiwas sa komprontasyon ay wala na. Ang natira ay isang anak na lalaking handang makipagkarera sa kamatayan. Habang nagmamaneho siya, si Leah naman ang kumikilos. Dinial niya ang numero ni Attorney Romero. "Attorney," sabi niya, ang boses ay malinaw sa gitna ng ugong ng ulan. "Nasa Sorsogon si Elena, kasama si Luis Aguilar. Pinipilit siyang pumirma. Ano ang magagawa natin?" "Kahit pumirma siya," sagot ng abogado, "kung mapapatunayan nating ginawa niya iyon under duress at mayroon siyang medical condition na nakakaapekto sa kanyang pag-iisip, pwede nating ipawalang bisa ang kontrata, pero kailangan ninyo ng testigo. At kailangan ninyong pigilan ang pagnotaryo ng dokumento." "Okay," sabi ni Leah. "Nasaan ang pinakamalapit na ospital sa kapilya?" Habang nagbibigay ng direksyon ang abogado, inililista ito ni Leah sa kanyang isip. Ang kanyang utak ay gumagana na parang isang general sa gitna ng giyera, nag-aayos ng mga tropa na wala pa roon. Tinawagan niya ang ospital, nagbigay ng pangalan ng kanyang ina, ng kanyang kondisyon, at sinabing posibleng may emergency. Naghanda siya para sa pinakamasamang senaryo. Bigla, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang dagundong na yumanig sa kotse. Sa liwanag na iyon, nakita nila ang isang maliit na landslide sa unahan, mga bato at putik na bumara sa kalahati ng kalsada. Walang oras para huminto. Kinabig ni Mateo ang manibela. Ang mga gulong ay halos mawalan ng kapit sa aspalto. Naramdaman ni Leah ang pag-angat ng likod ng kotse, ang isang segundong pagkawala ng kontrol. Napahawak siya ng mahigpit sa upuan, ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit sa isang huling segundong pagpihit, naibalik ni Mateo ang sasakyan sa tamang linya. Nakahinga sila ng maluwag. Sa katahimikan na sumunod, habang ang tanging maririnig ay ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong at ang kanilang sariling mabibilis na paghinga, tiningnan ni Mateo si Leah.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi galit o sakit ang nakita niya sa mukha nito. Ang nakita niya ay pagod. Oo, pero mayroon ding determinasyon. Isang lakas na hindi niya kailanman lubusang pinahalagahan. Ang lakas na iyon ang nagpapanatili sa kanilang dalawa na buo sa sandaling ito. Walang salita, iniabot niya ang kanyang kanang kamay, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Nag-atubili si Lia ng 1 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Malamig, nanginginig, ngunit magkasama, isang tahimik na kasunduan, isang pansamantalang kapatawaran. Malapit na tayo, bulong ni Lia, ang kanyang boses ay tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng bagyo. Pagkalipas ng halos 1 oras, narating nila ang isang makitid at maputik na daan na may isang lumang karatulang kahoy. Halos hindi na mabasa ang nakasulat, Our Lady of the Waves Chapel. Dahan-dahang ipinasok ni Mateo ang kotse. Ang mga puno sa paligid ay yumuyuko sa lakas ng hangin. At sa dulo ng daan, sa gitna ng kadiliman at ng walang tigil na ulan, may isang liwanag. Isang itim na van, ang makina ay umaandar. Ang mga headlight ay nakatutok sa isang maliit at puting kapilya. Ang sasakyan ni Luis. Sa loob ng kapilya, sa bintanang salamin, nakita nila ang mga anino ng 3 tao. Nandyan sila, sabi ni Mateo, ang boses ay isang nagbabantang ungol. Huminto siya sa likod ng van, pinatay ang makina, at sa isang iglap, ang tanging tunog na natira ay ang bagsik ng kalikasan. Tiningnan niya si Lia. Tumango ito. Tapos na ang karera. Oras na para sa digmaan. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto sa pader na kahoy ay mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Para kay Mateo, ang mundo ay bumagal. Ang eksena sa kanyang harapan ay eksaktong kopya ng litrato sa text message. Pero ngayon ito'y buhay, humihinga, at 100 beses na mas masakit. Ang kanyang ina, si Doña Elena, ay nakaupo roon. Ang mukha ay isang maskara ng pagod at pagkalito. Ang ballpen ay nasa kanyang kamay, nakaturo sa isang linya sa kontrata na naghihintay ng kanyang pirma. Sa tapat niya, si Luis Aguilar, na ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ngiti. At sa gilid, isang lalaking hindi niya kilala, marahil isang notaryo na may hawak na selyo. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Elena. Ang boses ay nanginginig. Nandito kami para pigilan ka, ma. Sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay hinihila niya mula sa isang lugar ng purong galit at takot. Lumakad siya palapit. Ang mga mata ay nakapako kay Luis. Tapos na ang laro mo, Aguilar! Gumisi si Luis. Laro? Mateo, ito ay negosyo. At ang nanay mo, malapit nang gumawa ng isang matalinong desisyon para sa pamilya ninyo. Habang si Mateo ang nagsisilbing bagyo sa loob ng kapilya, si Lia ang nagsisilbing kidlat. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang sitwasyon, ang kontrata, ang notaryo, ang ruta palabas. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga kilos ay tahimik, sinadya at puno ng yelo. Naglakad siya, hindi papunta kay Mateo o sa kanyang biyenan, kundi diretso sa mesa. Isang matalinong desisyon? Ulit ni Lia. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Tumingin siya kay Doña Elena at sa mga mata nito, nakita niya ang isang babaeng nalulunod, hindi isang reyna na nasa kanyang trono. O isang desperadong desisyon na base sa isang kasinungalingan? Walang babala, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang papel. Ang printout ng bank transaction. Hindi niya ito iniabot. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng kontrata. Ang tunog ng papel na humampas sa mesa ay tila isang putok ng baril sa loob ng maliit na espasyo. Isang malakas na kulog ang dumagundong sa labas na tila sumasang-ayon sa kanya. Ano yan? Tanong ni Elena.
Tumingin si Leah sa kanya damo. Ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim at mapait na awa. Iyan po ang bayad sa pagkakanulo sa inyo, ₱1,000,000 galing sa kumpanya ni Mr. Aguilar papunta sa bank account ng pinakamamahal ninyong tita Vanji. Tumingin siya kay Elena at ibinato ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Ito ba ang pinagkakatiwalaan niyo, Mama? Kinuha ni Doña Elena ang papel. Nakita ni Nalia at Mateo ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa niya ito. Ang pagkalito ay naging pagtanggi. Pagkatapos ay dahan-dahang naging isang nakakakilabot na pagkaunawa. Ang pangalan, ang halaga, ang lahat ng piraso ng puzzle ay bumagsak sa lugar at ang nabuong larawan ay isang napakalaking pagkakanulo. Hindi, bulong niya, umiling-iling, tila sinusubukang itaboy ang katotohanan. Hindi niya magagawa sa akin to. Pero ginawa niya! Ma! Sigaw ni Mateo, hindi na mapigilan ang sarili. Nakita niya ang paninikip ng dibdib ng ina, ang pamumutla ng mga labi nito. Ang takot ay bumalik, mas malakas kaysa sa galit. At hindi yan ang pinakamasama sa lahat. Mapakinggan mo ako, may sakit ka. Alam ko na, may sakit ka sa puso. Ang pag-amin na iyon ay isang bombang sumabog sa gitna nilang lahat. Natigilan si Luis. Nanlaki ang mga mata ni Elena, hindi sa pagkagulat sa kanyang sakit, kundi sa pagkagulat na alam na ito ng kanyang anak. Ang huling pader ng kanyang pagtatago ay gumuho na. Nakita ni Luis na nawawalan na siya ng kontrol. Tumayo siya, ang kanyang boses ay isang mapang-akit na lason. Huwag kang makinig sa kanila, Elena. Ginugulo lang nila ang isip mo. Isa lang ang paraan para matapos to. Isa lang ang paraan para hindi ka magmukhang tanga na naloko ng sarili mong kamag-anak. Itinuro niya ang kontrata. Sign it, Elena. It's the only way to save your pride. Ang mga salitang iyon, save your pride, ang huling patak. Tumingin si Doña Elena mula sa papel ng katrayduran, sa mukha ng kanyang anak na puno ng pag-aalala, sa mukha ng kanyang manugang na naglantad ng katotohanan, at sa mukha ng lalaking gustong kunin ang lahat mula sa kanya. Ang bigat ng lahat ng ito, ang kasinungalingan, ang sakit sa puso, ang nawasak na pagmamataas ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang maliit na kalansing sa sahig na kahoy. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang umakyat, humawak sa kanyang dibdib. Isang malalim at pilit na paghinga ang kanyang pinakawalan. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan na biglang namuo sa loob ng kapilya, sa gitna ng walang tigil na sigaw ng bagyo sa labas, si Doña Elena ay gumuho. Ang unang tunog na bumasag sa katahimikan ay ang sigaw ni Mateo. Isang sigaw na hindi na ng galit, kundi ng purong primal na takot ng isang anak na malapit nang mawalan ng ina. Mama! Ang sumunod na mga segundo ay isang magulong pagkilos. Ang notaryo na nataranta ay napaatras hanggang sa pader. Si Luis Aguilar naman, nakita ang pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang kontrata mula sa mesa, tumalikod at walang salitang tumakbo palabas, nilamon ng dilim at ng ulan. Walang pakialam si Mateo. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina, nanginginig na hinawakan ang pulso nito. Mahina, masyadong mahina. Leah, yung ospital, tumawag ka. Pero si Leah ay isang hakbang nang nauuna. Habang si Mateo ay lumuluhod, siya ay nakatayo na, ang telepono ay nasa kanyang tainga. Yes, we're on our way. Our Lady of the Waves Chapel. We need an ambulance now. Patient is female, 64, diagnosed with congestive heart failure, unresponsive. Ang boses niya ay walang panik. Ito ay boses ng isang commander na nagbibigay ng ulat sa larangan ng digmaan. Isinara niya ang tawag. Tumingin siya kay Mateo. Buhatin mo siya sa kotse.
Ngayon na, susunod na ang ambulansya. Binuhat ni Mateo ang kanyang ina. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay tila bigat ng buong mundo. Nang lahat ng kanyang pagkakamali, dinala niya ito sa labas, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, at maingat na inihiga sa likod ng sasakyan. Sumakay si Leah sa driver's seat. Hindi na sila nag-usap. Ang kailangan lang gawin ay malinaw. Ang biyahe papunta sa ospital ay mas masahol pa kaysa sa karera kanina. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Si Mateo ay nasa likod, hawak ang kamay ng kanyang ina, bumubulong ng mga salitang hindi na niya alam kung naririnig pa nito. Ma, wag niyo kaming iwan. Ma, I'm sorry, I'm sorry. Pagdating nila sa emergency entrance, isang grupo ng mga nurse at doktor ang naghihintay na. Inilipat nila si Doña Elena sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa loob. Isang doktor ang humarap sa kanila. Family? Anak niya po ako, sabi ni Mateo. Asawa po ng anak niya? Sabi ni Leah. Anong nangyari? Tanong ng doktor. Ipinapaliwanag ni Leah ang sitwasyon sa isang kalmado at detalyadong paraan habang si Mateo ay nakatayo lang doon, tulala. Basang-basa sa ulan, ang dugo ng kanyang ina ay tila nasa kanyang mga kamay. At pagkatapos, ang mga pinto ng emergency room ay sumara. Iniwan silang dalawa sa labas, sa isang mahabang puting pasilyo. Ang katahimikan. Umupo sila sa mga plastik na upuan sa waiting area. Magkatabi, pero isang milya ang layo sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga monitor sa ospital at ang sarili nilang paghinga. Hindi na ito ang katahimikan ng galit na tulad ng kanina sa kotse. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagod, ng takot, ng isang pinagsamang bigat na napakabigat para buhatin ng mag-isa. Makalipas ang isang oras o marahil isang siglo, nagsalita si Mateo. Ang boses ay mahina. Kasalanan ko to. Hindi lumingon si Leah. Nakatingin lang siya sa sahig na linoleum. Hindi lang ikaw. Hindi. Ako. Pag-uulit ni Mateo. Kung nakinig lang ako sa'yo, kung hindi lang ako naging duwag. Dahan-dahang ibinaling ni Leah ang kanyang ulo. Nakita niya ang itsura ng asawa niya. Wasak, talunan, at sa unang pagkakataon hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang kislap. Isang napakaliit na kislap ng dating pagmamahal. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at ipinatong sa nanginginig na kamay ni Mateo. Hindi niya ito pinisil, hindi niya ito hinaplos. Ipinatong lang niya roon, isang simpleng pagkilala sa kanilang pinagsamang sakit, isang tahimik na pagpapahayag na sa impyernong ito, hindi ito nag-iisa. Naramdaman ni Mateo ang init ng palad nito. Sa gitna ng lamig ng ospital at ng lamig ng kanyang pagsisisi, ang maliit na init na iyon ay parang apoy na nagbibigay buhay. Tumingin siya sa kanilang magkapatong na kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Leah. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang silang dumaloy, isang tahimik na pag-amin sa lahat ng kanyang pagkukulang. Isang pinto ang bumukas, isang doktor na may pagod na mga mata ang lumapit sa kanila. Agad silang napatayo. Mr. and Mrs. Sandoval? Kami po, halos sabay nilang sabi, naging kritikal ang sitwasyon, panimula ng doktor at naramdaman ni Mateo na parang gumuho ang sahig. She had a massive heart attack, brought on by extreme emotional distress. Buti na lang at nadala niyo siya agad. Huminga ng malalim ang doktor. Na-stabilize na namin siya. We performed an emergency angioplasty. Nasa recovery room na siya ngayon pero mananatili siyang unconscious for a few more hours. The next 24 hours will be critical. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Pero sa ngayon, she's out of immediate danger. She's a fighter. Isang buntong hininga ng pinagsamang hangin ang kumawala mula kina Leah at Mateo.
Ang bigat na kanina pa dumadagan sa kanila ay bahagyang gumaan. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi rin sila natalo. "Pwede na ba namin siyang makita?" tanong ni Lia. Tumango ang doktor. "Saglit lang, isa-isa lang muna." Tumingin si Lia kay Mateo. "Mauna ka na." Umiling si Mateo. "Hindi, ikaw. Ikaw ang, ikaw ang nararapat." Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, naunawaan ni Lia. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nararapat. Ito ay isang alay ng kapayapaan mula kay Mateo, isang pag-amin. Tumango si Lia at sumunod sa nurse. Ang recovery room ay malamig at tahimik, maliban sa mahinang tunog ng mga monitor na sumusubaybay sa bawat tibok ng puso ni Doña Elena. Nakahiga ito sa kama, napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang mukha nito, na palaging puno ng tigas at pagmamataas, ay ngayon ay kalmado at mahina. Walang bakas ng Donya. Ang naroon lang ay si Elena, isang ina, isang babae. Umupo si Lia sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang mukha ng biyenan. Sa unang pagkakataon, wala na ang pader sa pagitan nila. Wala na ang mga hindi nasabing salita, ang mga pinaramdam na paghuhusga. Ang nakita lang niya ay isang taong nasaktan, tulad niya. "Ma!" bulong niya kahit alam niyang hindi siya naririnig. "Laban lang po, nandito lang kami." Paglabas niya, si Mateo naman ang pumasok. Nang maiwan silang dalawa ulit sa waiting area, ang katahimikan ay iba na. May espasyo na para sa pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Lia, si Attorney Romero. "Lia, may balita ako," sabi ng abogado. Tumawag ang abogado ni Vanji. Dahil sa nangyari kay Elena, natakot siya, handa siyang tumestigo laban kay Luis Aguilar kapalit ng mas mababang parusa. Napatingin si Lia kay Mateo. Ang mga mata ay nanlaki. Ibig sabihin may laban na tayo. Pagpapatuloy ng abogado, isang malakas na laban, pero kailangan nating kumilos agad. Bukas na bukas. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin na humahaplos sa mukha ni Lia ay hindi na hangin ng Batangas na puno ng tensyon, kundi ang sariwang hangin ng kanilang lupain, amoy lupa at damong bagong gupit. Nakatayo siya sa tabi ni Mateo. Ang mga kamay nila ay magkahawak, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa isang panatag na pagmamahal. Sa harap nila si Doña Elena, nakaupo sa isang silyang yari sa yantok, ay nakangiting pinapanood ang mga trabahador na nagsisimulang maghukay para sa pundasyon. Natalo nila si Luis Aguilar. Ang testimonya ni Tita Vanshi kasama ng mga ebidensyang nakalap ni Lia ay sapat na para ipawalang bisa ang lahat ng mga utang na ginamit nito laban sa kanila. Si Aguilar ay naharap sa kasong fraud at si Vanji, bagamat nakaiwas sa pagkakakulong, ay nawalan ng lahat ng respeto at koneksyon sa kanilang pamilya. Isang multo na lang siya sa kanilang nakaraan. Ang lupa ay ligtas na, pero hindi na nila ito tinitingnan sa parehong paraan. Hindi na ito isang pamana na kailangang protektahan, kundi isang pagkakataon para magbigay. "Sigurado ka ba sa pangalan, Lia?" tanong ni Doña Elena. Ang boses ay mas malambing na ngayon, mas mahinahon. Ngumiti si Lia. "Opo, ma. Sigurado po ako." Tumingin siya sa malaking arko na itatayo sa entrance. "The Remy Sandoval Foundation." Ipinangalan sa yumaong asawa ni Elena, ang lalaking nagsimula ng lahat. Isang community center para sa mga batang kapuspalad sa kanilang lugar. Lumapit si Doña Elena sa kanya. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, ang pulang kahon na yari sa velvet. "Alam kong matagal na itong dapat na sayo," sabi ni Elena. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. "Pero noon, ibinibigay ko ito bilang isang obligasyon, bilang isang korona." Ngayon, binuksan niya ang kahon. Sa loob, ang antigong trintas na may perlas ay kumikinang sa ilalim ng araw. Kinuha niya ito.
Ibinibigay ko ito bilang isang regalo mula sa isang ina para sa isang anak na babae. Isinuot ni Elena ang trintas sa leeg ni Lia. Ang malamig na perlas ay tila isang yakap. Napaluha si Lia hindi dahil sa alahas, kundi dahil sa mga salitang matagal na niyang hinintay. Salamat po ma, bulong niya yu. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Elena, hinahawakan ang pisngi ni Lia. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang tunay na pamana ay hindi lupa o ginto. Ito ay ang pagmamahal na ipinapasa natin. Lumapit si Mateo at inakbayan silang dalawa. At dahil diyan, sabi niya, may 3 tayong bagong patakaran sa pamilyang ito. 3 pangako. Tumingin sila sa isa't isa at sabay-sabay nilang sinabi ang mga aral na natutunan nila sa apoy. Una, sabi ni Lia, walang sikreto. Magsasalita tayo kahit gaano pa kasakit ang katotohanan. Pangalawa, sabi ni Mateo, tumingin sa kanyang ina ng may pagmamahal, rerespetuhin natin ang bawat isa. Ang anak ay anak, babae man o lalaki. At pangatlo, sabi ni Doña Elena, ang tingin ay nasa dalawa niyang pinakamamahal. Kapag may hindi pagkakaunawaan, uupo tayo, magkakape, at hindi tayo aalis hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Nagyakapan silang 3, isang mahigpit na yakap sa ilalim ng araw. Sa kanilang harapan, ang unang pala ng semento ay ibinuhos sa pundasyon, isang bagong simula, isang pamilyang muling binuo, hindi na ng dugo at obligasyon, kundi ng pagpili, ang pagpiling makinig, magpatawad at manatili.